Number 33 of Math Majorship Reviewer for left. So, simplify. Trigonometric identities pa rin tayo. Cotangent x times quantity tangent x plus cotangent x. So, ito yung mga choices natin. So, i-pause nyo muna, try nyo sagutan. At kung gusto nyo masimulan-simula umpisa ay ang link po ng aking playlist sa YouTube ay nasa description. Okay, so sagutan na natin. So maraming way para sagutan ito eh. Pwedeng magkakaiba tayo ng technique na gagamitin, pero yung answer pare-parehas din. So papakitaan ko kayo ng dalawang way lang siguro. So gawin ko dalawang way para masagutan ito. So kailangan lang gagamitin nyo lang yung 8 na identities. Ito lang yon, yung mga basic. Ito yung mga basic na identities. So gamitin natin ito. So yung unang technique na gagamitin ko, dahil cotangent x tsaka tangent x lang naman yung nandito, ito yung pinakasimple. Gawin kong in terms of cotangent x lahat. May cotangent x tayo, may cotangent x din dito. Itong tangent x, lagyan natin ng identity itong tangent x na merong cotangent. Di ba reciprocal itong dalawa? Ito yung identity na gagamitin natin. Ang tangent theta equal yan sa, or itong, nasa na ba yan? Ito yan. Ang cotangent theta equal sa 1 over tangent. Pero tangent ang gagamitin ko eh. So, pwede kong baligtarin yan. So, meron tayong cotangent theta daw equal sa 1 over tangent theta. Pwedeng mabaligtad yan. Pagbalitin natin ang tangent theta, itong tangent theta, lagay natin dito, equal yan sa 1 over cotangent theta. Same yan ha, kasi multiply both sides by tangent, tapos divide both sides by cotangent. So, ito na yan. Pwedeng pagpalitin lang itong dalawa. So, therefore, yung equation natin or yung expression natin magiging ng copying lang yung cotangent x. Itong tangent x, ito na yung isusulat natin, magiging 1 over cotangent x. Copying ito plus cotangent x. Okay? So, tapos, isimplify natin. I-add lang natin ito. Lagyan natin ito ng over 1. Di ba pag nag-add, butterfly technique yung ginagamit natin. So, therefore, we have cotangent x. I-butterfly natin ito. So, multiply lang ito. 1 times 1 is 1. Copyin yung sign plus. I-multiply din ito. Cotangent x times cotangent x, that is cotangent square. Cotangent square x. Over, multiply din ito. Cotangent x times 1, we have cotangent x. Ito yung pinakasimpleng solution. Kasi na-cancel na ito. Cotangent x divided by cotangent x. Cancel na. Ang natira na lang, 1 plus cotangent square x. Tapos, may identity ito. May identity ito. Eksakto yan. Number 2. 1 plus cotangent square theta equals sa cosecant square theta. O dahil x, palitan lang natin ng x. So, equal siya sa cosecant square x. Ayun, letter A. Yan yung unang solution. Ito yung pinakamadaling solution. Kasi na-express natin in terms of cotangent only. Kasi yun yung way natin para ma-simplify ang trigonometric expression natin. Kailangan ma-express nyo in one trigonometric function. And then itong isa, pwede rin itong isa, karaniwan kapag may nakita kayong mga trigonometric function, pwedeng i-express nyo lagi in terms of sine and cosine. Sine at cosine, yan yung pinakamadali. Or dito sa example pala, mas madali itong isa, pero yung palaging way na kapag hindi nyo na alam yung gagawin, i-express nyo lagi sa in terms of sine and cosine. Tapos tsaka nyo i-simplify. Okay? So, gawin natin itong pangalawang technique. Tingnan natin kung letter A pa rin yung lalabas. Gawin natin in terms of sine and cosine, ang cotangent x, ito yan. Ang cotangent ay equal sa cosine over sine. So, itong cotangent, gawin natin cosine x over sine x. Multiply natin sa tangent x, identity ng tangent, that is sine over cosine. So, we have sine x over cosine x, nandito na tayo, plus cotangent x, edi same pa rin nito. So, we have cosine x and then sine x. So, ito yung pangalawang way. May pangatlong way pa pala, no? I-distribute lang natin ito. Parang pwede rin yun.
So, gawin natin dito, i-butterfly ulit natin. Butterfly, copying lang natin itong cosine x over sine x. Tapos, i-butterfly natin ito. Pag nag-add tayo ng fraction, di ba, butterfly yung ginagamit. Multiply, so we have sine squared x. Plus, multiply din ito, we have cosine squared x. O, kita na agad, may identity itong taas. Over, multiply natin ito, we have cosine x times sine x. Simplify natin, may makakancel. Cosine x sa numerator, cosine x sa denominator. So, tapos, i-write ko nga muna para malinaw. Sine squared x, isunulat lang natin, plus cosine squared x over sine x times sine x, magiging siyang sine squared x. Tapos, number 1 identity. Sine squared theta plus cosine squared theta equals 1. Ayun, sakto. Sine squared x plus cosine squared x. So, equal na lang, lahat ng numerator, equal na lang yan sa 1. 1 over sine squared x. Tapos, reciprocal identity, ang 1 over sine, kahit may exponent yan, parehas pa rin yan, lagyan lang natin exponent, 1 over sine ay equal daw ko sa cosecant theta. So, kung may square, edi equal siya sa cosecant squared x, which is letter A pa rin. Okay, so ayan, pangalawang solution, ito pa rin yung lumabas. So, kahit ano pang maisip nyo na way, basta gamitin nyo itong 8 identities natin, babagsak pa rin tayo dito. So, cosecant squared x pa rin yung kakalabasan yan. Kahit na paikot-ikutin nyo yung mga trigonometric identities, dito pa rin yan. Okay? So, that's all. So, kita-kita tayo sa mga susunod pang let reviewer para sa Math Major Sheet. Bye-bye!